when we think about these things, when we think about what are we living for in this life, it all boils down into the greatest purpose in life. At alam naman natin ang greatest purpose in life is to build the kingdom of God. Amen? If you think otherwise, then you are losing it. You are missing a lot. If you think that building this physical life is much more better than building the kingdom of God, then you are mistaken. Pastor, we also need the resources of this world to build the kingdom of God. Yes, indeed. But if your focus and your heart will be like Judas, you will lose it. Actually, kung iisipin nyo mabuti, Judas was with Jesus. And he was doing miracles. Just in case you don't know. He was going around, di ba, nag-separate sila by twos, go in a mission, pray for those who are sick. Pagpagin nyo yung paa nyo kapag hindi kayo tinanggap sa isang bahay, pero pag tinanggap kayo, then bless them, you pray for them, minister to people. Judas is one of them. But yet when his focus was too much on the resources of this world, more than the kingdom, then he lose it. Kaya kung iisipin natin na mabuti, we all should be led by the Spirit of the Lord. It is the Spirit of God that lead us to righteousness, into the law of the Spirit of life in Christ Jesus, not to the spirit of law of sin and death. Because when the Lord Jesus Christ gave himself up at the cross of Calvary, he sends his Spirit in us. And when you think about this, the same power that raises Christ from the dead also resides in you and me. Nakatira ang Panginoon sa loob natin. Kung sabi ko nga po sa inyo last week, we are possessed by the Spirit of the Lord. Kaya alam mo na ikaw ay constantly nasa presence ng Panginoon if yung mga kaaway o sabihin na natin yung mga demonyo ay iniiwasan ka. Totoo po ito. Kasi sabi ko nga po sa inyo, ang mga demonyo, yung lowest ng demons, kasi meron po tayo, di ba, yung mga fallen angels, from the fallen angels, yung mga demons after that, mga espiritu ng mga Nephilim. Alam niyo po, itong mga ito, yung pinaka-lowest, takot na sa atin. Just in case you don't know, they are afraid of us not because of you, but because of the Spirit of God in you. And of course, kung iisipin natin mabuti ito, we actually take things for granted and we are not taking care of what God has given us. Now, it is written in Romans chapter 8, verse 5 hanggang 8 muna tayo. Basahin natin. Sabi niya dito, for those who are living in accordance to the flesh set their minds on the things of the flesh, which gratify the body. But those who are living in accordance to the Spirit set their minds on the things of the Spirit, God's will and His purpose. Okay? Now, the mind of the flesh is death, both now and forever, because it pursues sin. But the mind of the Spirit is life and peace, a spiritual well-being that comes from walking with God, both now and forever. The mind of the flesh, with its sinful pursuits, is actively hostile to God. It does not submit itself to God's law. Alam yung God's law? Spirit of life in Christ Jesus. It doesn't submit to that. Okay? Since it cannot,
But those who are in the flesh, living a life that caters sinful appetites and impulses that cannot please God. When we talk about the flesh, why we are talking about this flesh and sinful nature of human being? Because the moment that you submit to yung sinabi niya kanina dito, yung appetites and impulses of your flesh. Not just by sexual things. Kasi ang iniisip natin na weakness and sin, yung kasi, masyadong clear yun eh. Isa din sa mga impulses ng sinful nature ng isang tao, yung kapag mabilis kang magalit. Hindi mo iniisip yung nakapaligid sa'yo. Magsasalita ka ng hindi maganda, tapos pagsisisihan mo mamaya. Yung mga impulses to. Anger impulses as such is actually a sinful nature. And when we indulge into it, we are breaking away from what God has given us. Pastor, hindi naman natin maiiwasan magalit. Nagalit din naman si Jesus noong one time. Yes, Jesus got angry. But He did not sin. Hindi siya nagkasala. Na kung saan, kahit naman sino kung sa baga parang ganito, imagine niyo na lang yung sa harap ng bahay niyo ginawang tindahan. May nagtayo, ginawang tindahan. Natatawa yung iba sa inyo, mukhang may nagtayo sa bahay. May nagtayo. Di ba mainis kayo? Di ba? Sino nagpintulot sa inyo? That is the feeling of Jesus when He saw all of these thieves and all of these merchants selling in front of the house of God. Kaya siya nagalit. But you see, when we gratify our physical body, hindi lamang po sa paggalit or anger, but also in food, pagkain. Katulad ng in-example ko po sa inyo last week. Na kung saan kapag yung dila mo hinahanap yung pagkain na yon, alam mong bawal sa'yo, bumili ka pa rin. Pagkatapos nung nakita ka ng kasama mo, bawal sa'yo yan, nagalit ka pa sa kanya. Kung sa totoo, concern lang naman siya sa'yo dahil meron kang medical condition. Di ba meron mga ganon? But yung impulses na nagalit ka, minsan lang naman As such, it's an impulse of sinful nature. Pastor, paano natin iiwasan to? Hindi naman kasi lahat kasing tibay ni Jesus. Yes, indeed. Matibay si Jesus sa mga temptation. Kaya nga, tayo dapat ay tumingin sa Kanya kung paano niya na-overcome. He overcame by the word of the Lord. Because you know what? We are like a bottle in this earth. Para tayong bote. Pero yung bote natin may butas. At yung butas na yon ay natatakpan lang ng salita ng Diyos. At sa araw-araw nating pamumuhay, we are dripping. Ito, more so, if you are ministering like what I'm doing today. I am ministering to you. I'm opening that bottle, not from the top, but sa ilalim. So I am leaking out from the Spirit of the Lord. Because whenever you minister, you give something. But you see, that's a good thing kung ikaw ay patuloy na magbabasa at mananaliksik sa salita ng Panginoon para may maibigay ka. Nakarinig na ho ba kayo ng pastor na ang tawag mo dito, yung habang nagpe-preach siya, parang walang laman yung sinasabi ni pastor. Parang walang buhay, walang spirito. Because sometimes, when a certain pastor that does not seek the Lord, does not dwell in the presence of God, there is nothing to give. And more so, we are like a bottle na merong butas sa ilalim at lalaki ang butas na yan kapag ikaw ay na-expose sa lugar na kung saan everyone is living in a secular world.
worldly life. Hindi naman natin maiwasan sa trabaho natin. Kasi pagdating natin sa trabaho, iba-ibang taong mamimit natin. May iba-ibang attitude yan. At minsan, sabi ko nga po sa inyo, itong ating physical body, eyes, nose, ears, taste, and everything else, feeling, those are gateways. And the more you hear about these people, you converse to them. Eat what they eat. Practice the vices that they do. It influences your soul. Mind, will, and emotion. It affects you. And the more you do it, the more you are leaking out. Kung sa bagay yung tubig sa loob natin, yun yung presensya ng Panginoon. That's why ito po nga ang isang example na ginagawa ni Jesus bago siya mag-minister sa tao at pinakita niya sa mga disciples. Na tinatanong ng mga disciples, Lord, baka sa tuwing bababa ka sa bundok, magpipray ka ng bulag, gagaling. Alam mo kung saan tayo pupunta. Kasi nagsasuggest yung mga disciples, Lord, punta tayo dito kasi dito madaming tao. Lord, punta tayo sa ganitong lugar kasi dito madaming tao. Pwede tayo mag-minister doon. Pero, Jesus, being led by the Spirit, isa lang yung purpose na ginagawa niya. Because He is led by the Spirit. Naalala niyo nung when God directed the Lord Jesus Christ to go to the other side, sa kabilang ibayo, para mag-minister lang sa isang tao. Doon pa sila sa bangka para puntahan si Legion at palayasin si Legion doon sa pinoposes niyang tao. Do you know, because of that certain person na isang taong yon, yung buong island ay na-save? Because hindi natin nakikita, ito yung palagi sinasabi sa akin ng Panginoon, anak, you focus on this person. You focus on this person. Do not worry about the numbers of the people in the church. You focus on this person. Pagbigyan mo siya ng oras, minister to these people. He's talking about you. Sabi ng Panginoon, someday, they will be a great asset if they know me deeply as much as you know me. So invest your time. Kaya nga po hindi ako nag-aalala kung bakit kakaunti lang tayo. Walang problema yon. Kaunti nga tayo, pero alam ko hindi kayo pupunta sa impyerno. Amen? Hindi tayo dito nag-church-churchan na okay lang na nagkakasala, okay lang na may ganitong practice. No, if you are wrong, I will tell you you are wrong. At yung ma-offend, aalis dito, it's on them. Sabi nga ng Bible, those who listen to correction will prosper. Amen? Kasi alam niyo po, itong mga correction naman na binibigay ko po dito sa pulpito, lahat naman po ito ay galing sa Bible. It's not on me. Hindi ako nakikilam sa buhay niyo. Pero patuloy ko kayong pinagpipray so that the Lord will continue to dwell within you and you be strengthened in your faith. Amen? Because when you are in the Spirit of God, when you are now born again, God sets you apart. You are His. Hindi ka na pwedeng kunin ng kaaway. Kaya wag na tayo makipaglandian sa mundo. Okay? Tingnan niyo ho ito. What are the things that set into the flesh? Sabi niya dito, everyone who sets their mind into the flesh, set their minds on things of the flesh that gratify the body, this body. Now, the mind of the flesh is death because it pursues sin. It pursues sin. Ibig sabihin, hinahabol niya ang kasalanan. Kapag ayaw mo mapunta sa Espiritu ng Panginoon, ikaw ay by default, pupunta ka dun sa sinful nature. Hindi tayo pwedeng pumagitna. Walang gitna, tayo ko pong sasabihin sa inyo yan. Kaya kapag ikaw ay lumabas sa protection ng Panginoon,
by default, you are going into this sinful nature. Kahit na ayaw mo. Pastor, paano ba pumunta dun sa fleshly desire? If you stop reading the Word, you stop listening to the Word of God, na kung saan you envelop yourself o dinidevelop mo yung sarili mo, kung sabaga pinapakain mo mas lalo yung flesh mo. Paano natin pinapakain yung flesh natin? Halimbawa, adik ka sa sigarilyo, sige, sindi ka lang ng sindi. Adik ka sa pag-iinom, inom ka lang ng inom. Nasabi naman sa'yo na bawal, even sa physical body, alam naman natin sa na ito'y nakakasama sa ating katawan, pero tuloy ka pa rin, ano mangyayari? Ikasisira mo pa rin to. Kasi ginagratify mo yung sin. Ano yung lagi sinasabi ng mga smokers kapag katas kumain, gusto nilang sumisindi, naninigarilyo because it gratifies their physical body. Now, if you continue into this practice, kakainin ka ng kasalanan. So, simula lang yun simula lang yun, from that part, sin, alam niyo po, ang kasalanan nanganganak ng panibagong kasalanan. Okay? So the mind of the flesh is death because it pursues sin. And we all know that sin is directed to death. Ngayon, the way to overcome is to give your life to the Lord. Ibibigay natin yung buhay natin sa Panginoon. And when we say we give our life to the Lord, we completely surrender. It's no longer us that lives, but Christ lives in us. It's no longer our will, but it's the will of the Lord. Because everything that He has said in His Word sa Bible, ang lahat na nakasulat dito ay para naman sa ikabubuti natin. Ano ba yung nakasulat dito na hindi na ikasasama natin? Wala naman. Meron pong scientific research na kung saan may taong may pananampalataya sa Diyos at nagbabasa ng salita ng Panginoon ay nabubuhay ng mas mahaba kaysa sa mga taong ang gina-gratify lang nila yung mga sariling fleshly desires nila. The mind of the flesh with its sinful pursuits is actively hostile to God. Pag sinabi natin hostile to the Lord, hostile to God, lahat ng pag-iisip, lahat ng mga gawa ay parang lahat ay kinagagalit sa Panginoon. Kaya mapapansin mo yung taong alam mong walang pananampalataya sa Diyos na kung saan lahat ay sinisisi niya sa Diyos. Magsisimula sa parents nila yan. Bakit kasi ako binigyan ng ganitong parents? Alam mo yung mga kabataan ngayon? Bakit kasi ganito? Sasabihin naman ng parents na hindi Kristiyano, kung pwede lang mamili ng anak, hindi ka namin sana nilabas. So, ayan na, nagkasakitan na. Alam niyo yung mga words na ganyan, nakakasakit ng loob yan. Kaya bilang magulang maganda, huwag ka na magsalita sa anak mo. Pero mas mahirap din yun. Alam niyo po kung bakit? Because God hears it. And when He hears it, mas delikado. Pero gayon pa man, mas mainam na ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng patience sa bawat isa. Amen? Patience sa ating mga anak. At mga anak, huwag naman nating isipin na alam na natin lahat. Iniisip na natin na kaya mo na. Hindi kasi ako naiintindihan ng magulang ko. Ano yung mga lumang kasabihan? Papunta ka pa lang, nakadalawang balik na sila. It's because this is actually life. Matanda na yung mga parents natin. You see, we must remember that if our hearts always hates the Lord towards our situation, check your heart. Yung lagi natin sinisisi si Lord, bakit kasi ganito? Bakit kasi ganyan? Instead, yung alam niyo po yung sinasabi ni Pastor Jan palagi, kung pinanganak ka ng mahirap, hindi mo kasalanan yun. Pero kung mamamatay ka mahirap, kasalanan mo. Kasi pwede ka naman umahon di ba? Kung ikaw ay pinanganak sa broken family,
Tapos ikaw, magkakaroon ka rin ng broken family mo, na itatayo mo, kasalanan mo na yun. Hindi kasi sa mga trauma. Come on, let's grow up. It's time to grow up. You can change. We can change. And actually, we cannot change unless Jesus helps us. Kung susumatutulin niyo po, kung titingnan niyo ng mabuti, ang mga bagay na nangyari sa ating buhay, it's just for us to be directed to the Lord. Tayo ay may direct sa Panginoon. Kasi kung, think about this, people of God, if your real purpose, if the greatest purpose in life is to build the kingdom of God, then, kung yung focus natin ay nandoon, tapos hindi tayo mapupunta doon sa focus ng mundo. Ano yun sa focus ng mundo? Is to be successful in? Kasi pag sinabi natin successful dito sa mundo, finances lang eh. Okay yung finances mo. Kahit na may naapakan kang tao, okay lang, mayaman naman ako. Kaya pansinin nyo kahit sa ating mga, yun sa mga scammers, yung mga nagtatrabaho sa Pogo. Kung ba naman, magtatrabaho ka sa Pogo, mag-scam ka ng tao. Sino kasi nahuli yun recently lang? Kasi di ba nahuli na yung mga nasa Pogo? Ayun, nagtayo sila ng parang ginaya yata nila. Mga Pinoy lang. Ginaya nila. Meron din sila mga machine na pang-scam. Nahuli sila. Vlogger yun, sikat na vlogger yun. Nakalimutan ko yung pangalan. Tapos nahuli siya. Kasi biruin nyo, in-interview sila, no? Sinasabi nila, nang i-scam sila ng mga matatanda na may pera. Ang ini-scam nila, yung retirement pera ng matanda. O ito try to think about this. Yung pera na yon, ipapakain mo sa anak mo. Kasi sabi niya, kulang kasi yung kinikita ko. Para sa mga anak ko. Each time nakakain ang bata nang galing sa nakaw mo, there is a curse. There is a curse. Kaya, parents, sa ating mga magulang, lahat ng bagay na tinanabaho mo na hindi sa magandang bagay, wag na wag mo papakain sa anak mo. Pastor, para saan pa? Para kumita, di ba? Kapag yun ang thinking mo, listen to this, you are in the flesh. You're operating in the flesh. You don't care about other people's lives as long as you are fine. Selfishness. Dito nyo makikita na nawawala na ang mga tao sa kanilang sariling tolero kapag sinumulan ng isang bagay na ganong trabaho. Scam. Pandaraya. At lahat po niyang yan, ang akala natin ganun lang, aanihin natin lahat yan. Ang mahirap niyan, pati yung anak natin, damay. Nakakala natin well-off tayo ngayon kasi may madami tayong na-scam. But eventually, their lives, their children's lives will be in ruin. Sino kasi yung kinikwento ni Mama? May kinikwento si Mama. Kasi si Daddy, lolo ko, diretsyong sundalo yan. Hindi tumatanggap ng lagay yan. Pero yung mga kakontemporary niya daw, tumatanggap. As in, umuwi sila ng bayong-bayong na pera. Bayong-bayong na pera. Anong year yun man? 1960s. Na bawat papasok daw na Chinese or any national, dapat merong 50,000 pesos. During the 60s, ang laki nun. Laki nun. Tinatanong ni Mama Dang nung maliit siya, Daddy, ba't sila madaming pera? Ikaw wala ka pera. Anak, kasi hindi ako tumatanggap ng lagay. Ang problema lang naman ni Daddy namin, babaero. Pero everything else, okay naman siya. So alam niyo yun, ito nangyayari sa kanila. They are living a luxury life. Sabi nga ni Mama, ang mga anak nila may isa-isang yaya.
Uso pa ba ngayon yun? Yeah. Maglaro ka dyan. Alam ka ng kalaro mo, yaya ka dyan. Diba? Di na uso sa atin yun eh. May yaya sila. Kompleto yung mga gamit and the latest gadgets during those times. Pero ano nangyari sa kanila? Afterwards. Every children na pariwala. Lahat ng investment, walang pinuntahan. Kasi sabi ko po sa inyo, may curse. Isa lamang sa mga story na yan. Because when we practice sin, when we practice a sinful act, then the sinful acts births another sin. At yan, namamana yan sa mga anak. When you belong to the Lord, it's no longer you who lives. When we give up our lives to God, Lord, everything that I am is yours. Ngayon, yung proseso po nun, hindi naman agad lahat mag-give up natin eh. May proseso po yan. Little by little, God is changing us and separating us from the world. Meron tayong sinful nature when we are in our youth. But when we know the Lord much more deeper than before, nare-realize natin paunti-unti ayaw mo na magkasala. Ito, tanungin ko po kayo, ano ho? Meron ho ba kayong kasalanan noon na kapag ginawa nyo ngayon parang ew? Na ganun na kayo? Yung parang ginagawa nyo dati pero nung na-try nyo naisip ulit, parang ayaw mo nang gawin. It's because you are being changed in God's likeness. Pastor ako, wala pa ako nun. Now, you pray to the Lord kapag wala ka pa doon at hindi mo pa nararamdaman. Kasi alam niyo po, kahit nagagawin mo yung kasalanan mo na yon, right afterwards, you ask for forgiveness. After you sin. Kasi nahihirapan yung flesh natin eh. So, ginawa mo, tapos afterwards, you ask for forgiveness. Because Jesus is faithful and just to forgive those who are willing, who are remorseful sa kanilang nagawang kasalanan. Pero gusto ko pong tandaan ng bawat isa sa atin, ang akala natin pag nagkasala tayo tapos sumingi tayo ng patawad, akala natin, absuelto na tayo. No. Listen to me. Every sin will leave a consequence. Lahat. Every sin will leave a consequence. Mag-iiwan yan ng kasalanan. Mag-iiwan ito ng consequence, rather. At yung consequence na yon, either haharapin mo o haharapin ng anak mo yung kasalanang nagawa mo. Yun yung hindi natin maintindihan. Akala natin pag nagkasala tayo, tas tumanggap tayo kay Jesucristo bilang Diyos tagapagligtas, Lord, forgive me. Yes, you are forgiven. You are going to heaven. But you are going to suffer the consequence of the sin. Those who set their minds on the flesh actively pursue hostility to God. It does not submit to God's law. When you said you are living in the flesh, you are living that caters sinful appetites and impulses, controlled by your sinful nature. And worse, ang tawag sa mga nag-ooperate sa you are not a child of God. Naalala yung sa Hosea, if you belong to your harlotry, sabi ng Panginoon, wala nang pakialam ang Diyos sa mga anak mo. Because they are the children of harlotry, sabi niya nga. Romans chapter 9, verse 9 hanggang 11, basahin natin, sabi niya dito, however, you are not living in the flesh, controlled by sinful nature, but in the Spirit. In fact, the Spirit of God lives in you, directing and guiding you. But if anyone who does not have the Spirit, he does not belong to the Lord, and he is not a child of God. If Christ lives in you, though your natural body is dead because of sin, your spirit is alive because
of righteousness which He provides at the cross of Calvary. And if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead lives in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give you life to your mortal bodies through His Spirit who lives in you. When you set your minds in the Spirit, you are going to do His will and purpose. Meron na ba kayong urge na gawin ang kalooban ng Panginoon? Yung parang, Lord, ito lang yung gagawin ko. It's because it will give you glory. Meron na kayong set na ganun? Pag wala pa, check your heart. This is not condemnation. Pastor, ako wala pa. Bakit kaya wala pa? Ang sasabihin ko lang po sa inyo, read your Bible and pray every day. Araw-arawin nyo lang po ang pananaliksik sa Panginoon para makita nyo at makamtan nyo yung kabutihan at yung kagustuhan niyang mangyari sa inyong buhay. Because if there's anyone who knows your life, it is the Lord. Amen? Because God knows us more than we know ourselves. Amen? We came out from His breath. Nanggaling tayo sa Panginoon. Alam niyo bang may buhay tayo before this? That's why the Lord Jesus said to Jeremiah, I know you. Before you were even formed in your mother's womb, I know you. I knew you. Gayon din, kilala tayo ng Panginoon. Hindi ba kayo curious, ano kaya yung buhay na meron tayo noon? And kung susumatutulin nyo lang, sa ating pinag-uusapan ngayon, o sa ating buhay dito sa mundong ito, we are just living just to be tested and prepared for the real life. Yung totoong buhay. Ito, temporary lang to. 100 years lang to. Pag naka 90 ka, pasadong-pasado, okay na. Pag naka 75 ka, pasang-awa, pwede na. Pero kapag namatay ka ng 50, 60, 65, fail. Hindi ko naman ibig sabihin punta sila ng impyerno. Ano ho? Kaya habang ikaw ay humihinga pa, you can do something for the Lord. Pastor, hindi na ako malakas katulad ng dati. Hindi, abutin mo yung mga anak mo, yung mga apo mo. Alam niyo po, habang kami lumalaki, iniisip ko lagi kapag umaalis kami ng pupunta ng church, ba't naiwan si lola ko? Ba't naiwan si mami palagi? Dapat kasama siya. Yun yung nasa isip ko eh. Pero you know what? Ang ministry kasi ni mami, yung tutukan kami bawat isa. At yung pagkatutok, hindi lang kaming mga ordilyo, kasama yan yung mga gamer din. Yan, sila Hazel, kasama yan. Sila Miss Tin. Isang bahay lang kami nun eh. Nututukan niya kami. Huwag ganyan. Ganitong gawin nyo. Nakasulat sa Bible. Itong, laging ganyan si mami. Opo, mami. Gawin naman ganon. Pero alam nyo, growing up, I appreciate those moments because mommy helps me understand the word and live by it. At kapag lagi niyan sinasabi, magbasa kayo ng Bible. May karapatan si mami kasi gabi-gabi nagbabasa ng Bible yan. Ipag-pray nyo yung mga kapatid nyo. Ipag-pray nyo yung mga magulang nyo. Hindi ko pwedeng sabihin hipokrito si mami kasi maririnig mo siya magpe-pray out loud pa. Lord, bless my son. Bless God. Isa-isahin niya pang pangalan yan habang mag-isa sa kwarto. No? So habang nakikita namin si mami, no? Alam niyo po, those moments are crucial. Matanda na po si mami. But she was able to make impact sa life ko na ngayon nagagamit ko to help you. Kaya habang matanda tayo, iniisip natin wala tayong impact. No, you can do something. Meron kayong apo sa ating mga lola at lolo. Meron kayong mga anak. Meron kayong chance. Amen? So we keep on building the kingdom of God. That is His will and His purpose. If you are led by the Spirit, then of course, you are going to be caused to do the will and purpose of the Lord. The mind of the Spirit is life and peace, the spiritual well-being that comes from walking with God, both now and forever.
life and peace. When we talk about the law of the Spirit of life in Christ Jesus, ito yung life and peace. Ang iniisip natin kasing kapayapaan kapag na kay Kristo na tayo, ang iniisip natin walang problema, everything's going to be fine, it's all going to be okay. You're mistaken. Okay? When you live for Christ, meron kang peace in times of storm. True peace comes when you are at peace in the time of storm. Habang bumabagyo sa buhay mo, meron kang confidence na God is going to do something. Sino po may problema sa inyo? Wala kayong problema. Ako lang yata may problema sa buhay. Sige nga, magtaas ang kamay mo. Di ba? Lahat tayo may problema. Pero I want you to think about that problem. Ang gusto ng Panginoon, matutunan mo magkaroon ng kapayapaan sa oras ng problema na yan. Sige, isipin natin. Pastor, mahirap. Lord, mahirap, Lord. I understand. Pero alam niyo po, dahil sa problema, dahil sa problema namin, it helps me go deeper to the Lord. It keeps me praying. Sinasabi ko sa Panginoon, Lord, release us from this problem, Lord. Pero lagi sinasabi ng Panginoon, son, you are asking for a very big thing. Malaki yung hinihingi mo, anak. I-cancel na natin, sabi niya. Hindi, Lord, okay lang. Sige lang. Andito na tayo eh. Baka nakakalahating journey na ako, ika-cancel pa. Sabi ko, tuloy natin. Then sabi sa akin ni Lord, then endure. Because you are building something up. Alam niyo kasi, ang sabi ni Lord sa akin, you are building a pile of obedience. Binibuild mo yan at habang binibuild mo, doon ko palang ipagkakatiwala sa iyo. Doon ko palang pwedeng ipagkatiwala sa iyo. Kasi what you're asking for is so much. Lord, kung so much, sabi ko, Lord, kung alam ko lang ganito kahirap, di ko na sana hiningi. Pero iniisip ko din, pag hindi ko hiningiin, ano pa yung purpose ng buhay ko? What am I doing in this earth for? Alam mo yun? If I'm going to ask something mediocre, pero I'm asking for something big, and the Lord says, endure. Be at peace in the time of storm. Manatili ka sa kapayapaan habang ikaw ay nasa buhay na parang punong-puno ng bagyo. Hindi ba, Pastor, kabaliwan na yun? Exactly. But it is the Lord who holds us fast in His hands. Tinutulungan niya tayo. Kaya kapag if we are led by the Spirit, ang purpose lang natin ay para gawin yung purpose na i-build yung kingdom ni Lord. Sinabi ko nga sa Panginoon, Lord, ito na yun, parang nakukulangan ako. Sabi ko kay Lord, I can do more. Kasi, you know what? Hindi po sa pagtatas ng bangko, madami po akong kayang gawin. At lahat po ng mga kaibigan ko sinasabi sa akin, ba't hindi mo gawin to? Ba't hindi mo gawin yan? Kayang-kaya mo naman itong ganyan. Hindi ako doon tinawag eh. Ito ako tinawag eh. Sinabi nga nila sa akin na isang pastor, sabi niya sa akin, alam mo, Mark, dapat ilabas mo yung church doon kayo sa bandang harap ng alam niyo po sa New York, sa campus, doon daw dapat para mas dumami yung tao. Sabi ko naman sa kanya, hindi ako tinawag doon eh. Tinawag ako sa liblib ng Amsik para doon mag-minister. Walang mangyayari sa church niyan. Paano mo nasabi? Sabi ko. Paano mo nasabi? Kasi sabi ko, kung ang purpose lang is number ng tao, tapos hindi naman sila nag-grow, wala din.
Pero kung ay yung mga taong tinuturuan ko ngayon na kahit nasabihin ko ng masakit na diretso sa Bible, nag-a-attend pa rin sila. Ikaw, sabi ko nga sa kanya, ikaw, sabihin mo nga yung biggest tither mo na mali yung ginagawa niya kasi he's living in sin. Kaya mo sabihin yon? Tahimik sila. Kasi ngayon, kaya kong sabihin sa bawat isa sa inyo, pag mali ang ginagawa nyo, pwede ko kayong diretsuhin. Di ba? Kasi yung mga nagiging problema sa mga church ngayon, na nagiging business na. Pag madami, sikat, ano yan? Pag madami, madaming tithes. Dito, kapag hindi kayo ng tithes, bahala kayo. You're on the Lord. Basta ako, binibigay ko yung tithes ko. Pero sinabihan ko na po ang bawat isa sa atin, ibigay natin yung kaya natin sa Panginoon. Kasi in that way, we are building the kingdom of God. Okay, kung ang liquidation ang iniisip nyo, lahat po yan, sabi ko po sa inyo, napupunta sa maintenance ng church, maintenance lang ating mga tagapag-maintain, ibig sabihin, pang-sweldo sa kanila, kapag may kulang sa school, sinasalo po ng simbahan, nakakatulong po kayo. Hindi po ako humihingi dyan na kahit na 5. Actually, tinatapatan ko yung kabuuan ng tithe. Sige, dagdagan natin. Hindi ko siya binibigay dito, pero diretso ko na siya binibigay doon. Ano ho? So, this is the thing, people of God. When we are trying to build the kingdom and His purpose, your spirit, yourself is set into the Spirit of the Lord. The Spirit of God lives in you and directing you and guiding you. The Spirit of Him who raised Jesus from the dead also lives in us and gives us power. And everything that we can do right now, kaya wag po kayong mag-aalala, ang revelation pala sa atin ni Lord kahapon, sa ating mga parents, sa ating mga matatanda, God is going to renew your youth. Lahat ng mga matanda, masabi ng Amen. God will renew your youth. Ang promise ni Lord sa bawat isa sa inyo, you will see your children's children. Saan yun? Apo sa? Okay. Siguro pag nakita nyo ng apo sa tuhod nyo, Lord, uwi na ako. Tama na. Alam nyo pang ganun namatay si Job. Ang pinakamainam dito si Job ay nag-iwan siya ng inheritance sa kanilang lahat. Amen? Hallelujah. So how should we set our mind in the Spirit? Okay? First of all, set our mind in the Spirit, parang ganito yan. Lahat ho tayo na born again na. Amen? First one is accept Jesus as your Lord and Savior. Number 2, fully surrender to God. Galatians 2:20, it's no longer you that lives, but Christ lives in you. So every decision that you make should always be in accordance to the word of the Lord. Kaya kapag hindi mo alam yung normal na takbo ng buhay, sabi ko po sa inyo, suggest ko sa inyo, basahin niyo yung Proverbs. Yung mga normal takbo ng buhay. Pero kapag ikaw ay bagong Kristiyano, magsimula ka sa John chapter 1. Okay? But pag ikaw ay malalim ng Kristiyano at gusto mo pang lumalim, basahin mo yung Bible. Buo yan. Buuin mo. Okay? So yan. Ang pag-set po ng mind in the Spirit is actually gradual. So ito po yung sabi niya dito. Actually, sinulat ko na lang. Now, this is a gradual process, so be patient to yourself. Be patient if you are a leader or if you are a parent, since each one of us takes the good news or the gospel differently. Iba-iba ang growth ng bawat isa sa atin. So kapag na-frustrate ka, bakit yung anak ko ang tagal lumago sa kanyang pananampalataya? Bakit yung parents ko, naunahan ko pa siya? Kapag ikaw ito, you must be patient. Because every person, meron silang different intake sa gospel. Okay? So kapag parents ka, you have no choice but to build your patience to your children who are growing slow in Christ. Since they are your offspring, you are accountable to them.
Take care of them and be patient. Kapag may anak kayong pasaway, matagal na pinagpipray, alam niyo po yan, maging mapagpasensya lang kayo. Parang yung kakilala namin pastor, siya na yung pastor ng church nila ngayon. Sabi ng parents niya, pasaway daw, pasaway na bata to. Pasaway siya during yung kung ano yung sasabihin ng parents sa pulpit, binabastos niya sa buhay niya. Alam niyo yun, bawal yung ganito. Tapos alam niyo yun, kinokontradict niya. Pero yung parent na pastor, he is very patient sa kanyang son. Hanggat sa dito moment na mamamatay na siya kasi matanda na siya. Ngayon na-realize nung anak na tama yung tatay niya sa deathbed. Then eventually, that son takes over the church and was even a greater preacher than his dad. Alam niyo yun? So merong patience na ganun eh. So as a parent, dapat maging patient tayo sa mga anak natin. And we will not give them up. Okay? Sa mga mag-asawa naman, halimbawa yung asawa mo hindi Kristiyano, maging patient ka din. Huwag natin sasabihin, bibigay ko na siya kay Lord. Wag. Baka kunin ni Lord. Okay? Huwag mo bibigay kay Lord. Ibig sabihin, ibibigay mo siya talaga kay Lord in prayer. You will be patient, you will be caring. Kasi wala naman tayong magagawa eh. You are one body. Pinakasalan mo na siya. Kayo na. Forever and ever. Till death do you part. So, mangyayari kapag hindi Kristiyano yung asawa mo, you pray. Tuloy-tuloy mo yung pagluhod mo sa Panginoon. Pero ito, it's a different story kapag leader ka. Ibig ko sabihin, leader ka ng company, leader ka ng church, leader ka ng something else. Itong pwede kong isuggest sa bawat isa sa inyo, kapag leader ka, you focus your effort on those who grows fast. Okay? For they will be a great asset to the kingdom of God. They can help you to build the church and pray for them and invest time with them. Kasi kapag leader ka, kapag focusan mo yung mga, alam mo yun, yung wala sa hulog, magpapagod ka lang. Kaya alam niyo po, ito kasi yung ginagawa ko nun eh. Baka may pag-asa siya, sige, invest tayo. Ganun ako nun eh. Hanggang sa kinorek ako ni Lord, son, no. Lord, kasi baka may hope. Alam niyo po ito, mabuti. Sa ano lang yun, sa mga movie nangyayari. Pero sa totoong buhay, yung mga pasaway na ganito, may sarili silang mundo eh. Kailangan nila yung deathbed moment katulad ng pastor na in-example ko sa inyo kanina. Pero kapag nag-focus ka dun sa mga mabilis mag-grow, they will help you build the kingdom much easier. Or they will help you build your business much easier kapag you're into business. Kahit naman saan eh. Kahit sa school, kapag ikaw ay teacher. Kaya nakikita nyo sa bawat klase, di ba meron yung tinatawag na teacher's pet kasi parang ito lagi nakatingit kay kasi mabilis turuan. And eventually makikita mo na mataas din yung grade niya. It's not because sip-sip siya. It's because mabilis siyang turuan. Ang mga nagsasabi lang ng sip-sip siya, ito yung mga naiinggit. Yung mga nagsiselos. In the same way, alam niyo po, sa ating buhay, when we are led by the Spirit of the Lord, God is actually directing us into His place and His will and His purpose. Hindi na tayo mapupunta dun sa kalooban ng kaaway, kundi mapupunta na tayo dun sa kalooban niya. Hindi na tayo mapapariwala kasi ang gusto ng Panginoon ay mapunta tayo doon sa tinatawag niyang batas niya na mailagay sa bawat isa sa atin. Because in God's law, He could bless us. But if we are out of God's law, hindi yung Ten Commandments. I'm talking about the law of life, law of the Spirit of life in Christ Jesus versus the law of sin and death. So when we are in Christ Jesus,
He purposely set us apart and direct us into His will. Now, I want you to think about this. At ito yung pagbubulay-bulayan natin within the week. Lord, itatanong niyo sa Panginoon, Lord, nahihirapan po akong i-overcome itong sinful nature ko. Lahat tayo may weakness. Ako din, meron akong weakness. But if you will let the Lord lead you into His ways, mawawala tayo dun sa weakness na yun. If you will just open your ears to His voice, mawawala kayo doon sa kasalanan na yun. Unti-unti. Bago natin ito tapusin, ito yung gusto kong tandaan ng bawat isa. Meron tayong sinful nature at minsan nag-give up tayo dun sa sinful nature na yon. Ang gusto ko pong iisipin natin palagi, yung sinful nature na yan, pag hindi mo na-overcome yan in your lifetime, yung anak mo ang aani. Yun yung gusto kong isipin natin. Okay? At the same time, Lord, nahihirapan ako, sabihin mo kay Jesus. Ngayon, pag sinabi mo kay Jesus yun, i-give up mo sa Kanya. Pag give up mo sa Kanya, even if you are doing that sin, right after you sin, go back to Him, Lord, forgive me. Huwag natin sasabihin, Pastor, nahihiya ako kay Lord. Huwag ka na mahiya. Okay? You are but a child in God's eyes. Kailangan mo ng tulong. Yun yung palaging iniisip ng Panginoon sa iyo. So if you go to Him for help, He will help you. Gradual ito. Hindi naman agad-agad, boom, nagbago ka na. Hindi naman agad-agad, ganon. Though there are some people na ganon, pero iba as for everyone else. So continue to ask forgiveness when you sin. Kasi hindi naman natin maiiwasan yung mga ganitong moments sa ating buhay. Sabi ng Panginoon sa Kanyang salita, na let your gentle spirit be known unto all men, the Lord is near. Let your gentle spirit be known even in private and in public. So kahit na mag-isa ka lang, nagkakasala ka, yung bigla ka nagalit, tapos napamura ka, alam mo yun, always think the Lord is near. He is watching us. And the Lord will be able to help us to overcome. Amen? Bakit ho ba natin pinag-uusapan itong overcoming sin? Kaya natin ito pinag-uusapan so that the next generation after us will have a better life. Kung ang iisipin lang natin kasi nagpakayaman tayo dito sa mundo para magkaroon ng better life yung ating children, yes, they will have a better life. Parang yung isang magulang sa Singapore, kaya dito mo malalaman na hindi na lahat ng bagay dapat binibigay sa anak. Yung anak niya humingi ng Lamborghini. Dahil mayaman na siya ngayon. Hindi niya nasubukan mahirap siya noon. Kaya binigay niya sa anak niya, binilhan niya ng Lamborghini. Alam mo yung sasakyan na mabilis? Yun din yung kinamatay ng anak niya. Kaya God doesn't give everything to us. Ituturuan niya muna tayo kung paano manehuin yung mabilis na sasakyan na yun before He will give us. That's why in the process of life, itong ating kinalalagyan, matutuho tayong maging patient at umasa sa kabutihan ng Panginoon sa araw-araw. Kaya masasabi ko lang po sa bawat isa sa atin, sa ngayong umaga, set your heart and be led by the Spirit of the Lord. Wag na natin i-give up yung mga fleshly impulses natin. Sa galit, panunod ng pornography, at kung ano pa man yung kahinaan natin, hindi dapat natin ini-indulge yung ating sarili sa ganon. Amen po ba? Kaya ang bawat isa po sa atin manatili lang sa presensya ng Panginoon. Hindi lang po dito sa ating pakikinig sa umagang ito, kundi lang sa araw-araw na ating pamumuhay. Amen?
Sige po, anya ko po ang bawat isa. Let's all stand in the presence of God. Now, pwede ho natin simulan ngayon. Sisimulan natin ngayon. Nobody knows your weakness. It's only you and God. At sasabihin ko rin po sa inyo, huwag niyong isi-share yan sa iba. Kasi ichichismis lang kayo. Maganda yung weakness na yan, i-share mo kay Lord. Si Lord lang ang nakakaalam at si Lord ang tutulong sa iyo to overcome. Amen? As we all close our eyes, I want you to speak to the Lord. Lord, I am weak in this part of my life. Nahihirapan po ako dito sa parte ng buhay ko, Panginoon. I pray and rebuke in the mighty name of Jesus. This lustful desire will be removed in Jesus' name. And let the power of the Holy Spirit be much stronger in my life, that I may please the Father the way Jesus did. So Lord, we pray today, this morning, O God, Holy Spirit, we open up our hearts, our mind, our will, our very being, Lord God. Lead us into righteousness. Tulungan niyo po kami, Panginoon. And today, Lord, we ask for forgiveness. Forgive us our sin. Forgive us, Lord, for we are weak. But today, O God, we believe that we are righteous with the blood of Christ in us. Patuloy po kami magbabago at susubukan po namin lahat ng aming kakayanan. Kaya banal na Espiritu, kami po ay inyong tulungan to overcome. Today, O God, we just want to thank you, Lord, for this word. Help us, Lord, to walk in them, Lord God, as we go through this life. Help us, Lord, to be at peace in this time of storm, that we may see the glory of God in the near future. We thank you and we love you. We give you our praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all po. Magandang umaga po sa bawat isa.